More or less, nasa 50 items ang meron sa video ngayon. Basic Math, Algebra, Number Series, Age Problems, Percentage, Vocabulary, Constitution, Spelling, at iba pa. Good luck sa mga ka-review na kukuha ng Civil Service Exam sa Sunday, March 2, 2025. Sana maraming natulungan ang mga videos na ginawa natin dito sa Earl's Review Channel. One, 2x plus 6 equals 36. 2, 5x minus 8 equals 62. 3, 2 parenthesis 3x plus 3 equals 54. Chill lang ang sasagutan natin ngayon. Tatlong basic algebra para ma-refresh ang mga utak natin sa pagsosolve. Unahin natin itong 2x plus 6 equals 36. 2x, itong 6 ilipat natin dito sa kabila. Pag naglipat tayo sa kabila, mag-iiba ang sign. Kung positive dito, magiging negative dito. 2x equals 36 minus 6. 2x equals 36 minus 6, 30. Divide both sides by 2. Cancelled. X equals 30. Divided by 2 is 15. X equals 15 ang sagot dito. Next ay 5x minus 8 equals 62. 5x equals 62. Ilipat itong negative 8 magiging plus 8. 5x equals 62 plus 8, 70. Divide both sides by 5. Cancelled ang 5. X equals 70 divided by 5 is 14. Dito naman ay 14 ang sagot. At last, itong 2 parenthesis 3x plus 3 equals 54. Simplify muna natin itong 2 parenthesis 3x plus 3. 2 times 3x, 6x plus 2 times 3, 6 equals 54. 6x equals 54. Ilipat itong 6 magiging minus 6. 6x equals 54 minus 6, 48. Divide both sides by 6. Cancelled ang 6. X equals 48 divided by 6 is 8. Kaya ang sagot naman dito ay 8. What percent of 60 is 30% of 20? A. 8. B. 10. C. 12. D. 14. E. 16. Isa-isahin natin. What percent? Ito yung missing. Lagay natin na n% of multiply. Itong is ay equal. Of ulit, multiply ulit. Ang equation ay n% multiplied by 60 equal 30% multiplied by 20. Simplify na natin itong n% multiplied by 60. Magiging 60% n equal 30% multiplied by 20. Huwag niyong kalilimutan ang tamis ng inyong pagmamahalan.
Huwag nyo kalilimutan, pag percent, yan ay by 100. 60% n magiging 0.6n equal 0.3 multiplied by 20. 0.3 multiplied by 20, 6. Tapos, itong 0.6n. Divide both sides by 0.6. Cancel. N equal 6 divided by 0.6 is 10. Kaya ang sagot ay B, 10. 3,500 multiplied by 0.25. Kung gagamitan natin ng calculator, 875 ang sagot. 3,500 multiplied by 0.25 equals 875. Para mas mapakita natin kung paano mag-solve itong 3,500, then multiplied by 0.25, itong 0.25 dito, 0.25. Tapos, proceed na tayo sa basic multiplication. 5 multiplied by 0, 0. Ito ding 5 multiplied by 0, 0. 5 multiplied by 5, 25. 5, carry over 2. 5 multiplied by 3, 15. Plus 2, 17. Dito naman sa 2. 2 multiplied by 0, 0. Dahil sa second number na tayo, kaya sa second din natin ilalagay itong 0. Same dito. 2 multiplied by 0, 0. 2 multiplied by 5, 10. 0, carry over 1. 2 multiplied by 3, 6. Plus 1, 7. Ngayon, proceed naman sa addition. Bring down lang itong 0. 0 plus 0, 0. 5 plus 0, 5. 7 plus 0, 7. 1 plus 7, 8. Dahil 0.25 ito, move ng 2 beses. Cancel na itong 2 0. Kaya ang sagot ay 875. 3,500 divided by 0.25. $3,500 divided by 0.25. Ang una nating gagawin, itong may decimal, gawin nating whole number. Move lang tayo ng 2 beses dito. 1, 2. Yung 0.25 magiging 25 na. Dahil nag-move tayo dito ng 2 beses, move on ka na din sa kanya. Move din tayo dito ng 2 beses. 1, 2. Lagyan natin ng 2 0. Proceed na tayo sa division proper. 35 divided by 25, 1. 1 multiplied by 25, 25. 35 minus 25, 10. Bring down 0. Magiging 100 na ito. 100 divided by 25, 4. 4 multiplied by 25, 100. 100 minus 100, 0. Dahil 0 na ang nakuha natin, huwag na nating pahabain. Kung ilang 0 ito,
ilagay din natin dito. Dahil 3 0 ito, 3 0 din tayo dito. Kaya ang sagot ay 14,000. Gamitan natin ng calculator. 3,500 divided by 0.25 equals 14,000. Kaya tama ang nakuha nating 14,000 na sagot. What percent of 650 is 260? A. 10%, B. 20%, C. 30%, D. 40%, E. 50%. Problem ngayon, maaari nating gamitin ang trial and error. Hanapin natin sa mga choices ang 260 na sagot pag multiply. At dahil percent, gagawin nating decimal. Unahin natin ang 10%. Magiging 0.10. 650 multiplied by 0.10, 65. 20%, 0.20. 650 multiplied by 0.20, 130. Sa 30% naman, 0.30. 650 multiplied by 0.30, 195. 40%, 0.40. 650 multiplied by 0.40, 260. 40% ang sagot. Pero dahil nasa bandang huli ang tamang sagot, naubos ang oras sa pagta-trial and error. Pagdating pa naman sa civil service exam, ang kalaban natin ay ang oras. Maiksi lang ang time limit ng examination. Tingnan natin kung makakatulong ang shortcut na gagawin natin. 260 divided by 650 multiplied by 100. Kasi pag percent, laging by 100. 260 divided by 650, 0.4 multiplied by 100. 0.4 multiplied by 100 is 40%. Kaya ang sagot ay D, 40%. What is half of 90 divided by 5? A. 54, B. 45, C. 36, D. 27, E. 9. Isa-isahin natin. What? Lagyan natin ng N kasi yan yung hahanapin natin. Is equal sign. Half, yan ay 1/2 of multiply. Multiply by 90 divided by 5. Ang equation ay N equals 1/2 multiplied by 90 divided by 5. N equals 1/2 multiplied by 90, 45, divided by 5. N equals 45 divided by 5 is 9. Kaya ang sagot ay E, 9. How long is 25 centimeter? Ang magiging sagot natin dyan ay depende kung anong unit of measurement ang gagamitin. Meron kasi tayong iba't ibang klase ng unit of measurement. By inches, by meter,
by kilometer, at marami pa. Ang 25 cm ay more or less nasa 10 inches, 9.84 cm. Kulang-kulang 1 foot or isang normal na ruler. Ang 1 foot kasi ay equivalent to 12 inches. Paano natin i-compute ang centimeter to inches? Para lang po sa information ng ating mga ka-review, 1 inch is 2.54 centimeter. 1 meter is 100 centimeter. 1 kilometer is 100,000 centimeter. Solve natin ang centimeter to inches. 1 inch is 2.54 centimeter. Ang given na 25 centimeter, divide lang itong 2.54 centimeter para makuha ang inches. 25 centimeter divided by 2.54 centimeter, cancel itong 2 centimeter. 25 divided by 2.54 is 9.84 inches. Paano naman kung centimeter to meter? Same formula din. Division din. 1 meter is equivalent ng 100 centimeter. 25 centimeter divided by 100 centimeter. Cancel itong 2 centimeter. 25 divided by 100 is 0.25 meter. Ano naman kaya 25 centimeter to kilometer? 7, 9, 8, 6, 10, 9, 5, 11, 10. Anong pattern nga ba ang gagamitin ngayon? Alam naman natin kapag number series o number sequence, hindi yan mawawalan ng pattern. Bago ang pattern na nakita ko, baka may iba kayong magiging pattern. Pwede nyong i-share dito. Comment nyo lang ang pattern nyo below. Dito mga ka-review, ang pattern ay skip ng 2. 7, skip ng 2. 6. 6, skip ng 2. 5. 7, 6, 5. Next ay 4. Skip itong 2, kaya 4 dito. Tapos na sa 7. Sa 9 naman. 9, skip ng 2. 10. 10, skip ng 2. 11. 9, 10, 11. Kung sa una ay pababa ng 1, dito naman ay pataas ng 1. Kaya 12 dito. And last dito sa 8. 8, skip ng 2. 9. 9, skip ng 2. 10. Pataas din. 8, 9, 10. Ang next dito ay 11. Kaya ang sagot ay 4, 12, 11. 5, 17, 19, 6, 14, 16, 7, 10, 12, 8. Ano ang last 2 numbers? Five, skip ng 2 beses. 6. 6, skip ng 2. 7. 7, skip ng 2. 8. 5, 6, 7, 8. Ito naman sa 17. 17, skip ng 2. 14. 14, skip 2. 10. Skip ng 2 beses, ano ang next? 17,
14, 10. 17 less 3, 14. 14 less 4, 10. 3, 4, next ay 5. Yan ang ileles natin sa 10. 10 less by 5, 5. Kaya, 5 tayo dito. And last, itong 19. 19 skip 2 times, 16. 16 skip 2, 12. 19, 16, 12. Ganon din ang less. Less 3, less 4. Next, less 5. 12 less 5 is 7. Kaya ang sagot ay 5 and 7. Convert the following decimals to fractions. 1. 0.5. 2. 0.3. 3. 0.12. 4. 0.02. 5. 0.25. Pag may decimals to fractions, ang ginagawa natin mga ka-review ay i-copy lang as numerator ang decimal, pero whole number. Then 1 and add 0 kung ilang digits after decimals as denominator. Dito muna tayo sa number 1. 0.5. Numerator ay itong 0.5 pero as whole number. Ang numerator ay 5. Ang denominator ay 1, then 0. Kasi isang digit lang after decimal. Kaya 10. 5 over 10. Pwede pa yang i-reduce to lowest term. Divide by 5. 5 divided by 5, 1. 10 divided by 5, 2. 1/2 ang sagot dito sa number 1. Number 2. 0.3. Copy ang 3 as numerator. Denominator ay 1 plus isang 0. 10. 3 over 10. Kaya pa bang mag-lowest term? Hindi na. Kaya 3 over 10 na ang sagot sa number 2. Number 3 naman. 0.12. 12 ang numerator. Denominator ay 100. Kasi dalawang digits na after decimal. Kaya 2 zeros ang nilagay natin kasama ng number 1. Kaya pa bang i-lowest term ang 12 over 100? Yes. Divide by 4. 12 divided by 4, 3. 100 divided by 4, 25. 3 over 25 ang sagot dito sa number 3. Sa number 4 naman, 0.02. 2 as numerator. Then 2 digits after decimals kaya 100 ang denominator. Lowest term, divide by 2. 2 divide by 2, 1. 100 divide by 2, 50. 1 over 50 ang sagot sa number 4. Ang number 5 na decimal to fraction ay para sa inyo mga ka-review.
If there are 220 apples in the basket, how many apples can Carla, Anna, and Beth get if the ratio of the partition is 3:4:3? A. 88:66:66. B. 66:88:66. C. 44:88:88. D. 66:44:110. Ang sasagutan ngayon mga ka-review ay hindi na natin kailangang mag-compute ng napakahaba. Mauubos ang oras sa pagsusolve. Lahat ng choices ay equal to 220. Kung i-analyze natin ang given ratio, 3:4:3, sa ratio na yan, same ang first at ang last. Ano ba sa mga choices ang may same sa first at last? Itong letter B. Kaya automatic B na ang isasagot natin. For the sake ng discussion natin, isolve na din natin. Sina Carla, Anna at Beth ay may ratio na 3:4:3. Kunin natin ang total ng ratio nila. 3 plus 4 plus 3, 10. Then itong 220, divide dito sa 10. 220 divided by 10, 22. Si 22 ang gagamitin para mapaibig mo siya. 22 ang gagamitin para makuha kung tig-ilang apple sila sa ratio na 3:4:3. Multiply natin ang 22 bawat ratio. Carla, 3 multiplied by 22, 66. Anna, 4 multiplied by 22, 88. At si Beth, 3 multiplied by 22, 66. Kaya ang sagot na B, 66, 86, 66 ay tama. D, E, R, A, R, O, L, E, Y, E, R, G, U, L, B, D, N, I. Ang video natin ngayon ay lumabas nung nakaraang exam. Pag-aralan natin ang sequence na to. Para lang siyang number series. Aalamin kung anong pattern para makuha ang hinahanap. Makikita natin dito, DER, ARO, LEY, ERG, ULB, at DNI. Ano yung kasunod? Kung sa unang tingin, gusto mo na siya, love at first sight yan. Hey! Sa unang tingin, parang ang hirap alamin ng pattern. Pero kung mapapansin natin dito, DER, pag binaliktad, RED. Ito namang ARO, ibaliktad din natin. ORA. LEY, magiging YEL. ERG, GRE. ULB, BLU. DNI, magiging IND. Mapapansin natin, first three letters ng colors. Red, orange, yellow, green, blue, at indigo. Sila ay colors sa rainbow. Yung Roy G. Biv. Itong V ang wala, which is violet. Kunin natin ang first three letters. VIO. Dahil baliktad itong mga ito, baliktarin din natin ang VIO. Magiging OIV. Kaya ang sagot natin ay OIV. 3 minus 3 times 6 plus 2 equals
Sa pagsasagot dito, magiging guide natin ay PEMDAS. Ano nga ba ang PEMDAS? Yan ang order of operations na susundan natin. P for parentheses, E for exponents, M multiplication, D division, A addition, at S subtraction. Marahil maitatanong mo kung mahal ka ba talaga niya. Marahil maitatanong nyo kung bakit may OR dito sa multiplication, division, at addition, subtraction. Sa pagpapatuloy ng video, sasagutin ka na niya. Sa pagpapatuloy ng video, sasagutin natin kung bakit may OR. Dahil walang parentheses at exponents, diretso na tayo sa puso niya. Nakakarami na tayo ng hugot. Dahil walang parentheses at exponents, diretso na tayo sa multiplication. Negative 3 multiplied by 6, negative 18. Ilagay natin ang 3 dito at positive 2 naman dito. 3 minus 18 plus 2. Dahil wala namang division, sunod ang addition or subtraction. Bakit nga ba may OR? Kung makikita nyo dito, left to right. Ibig sabihin, pag addition at subtraction na lang, magsisimula tayo dito sa kaliwa pa kanan. 3 minus 18, negative 15. Tapos, saka natin i-add itong 2. Negative 15 plus 2, dahil unlike signs, mag-subtract tayo. Negative 15 plus 2 is negative 13. Baka may mag-comment na dapat uunahin ang addition. Kasi dito sa PEMDAS ay nauuna ang addition kesa subtraction. Subukan din natin. Tingin ko naman same answer ang lalabas. Dito na tayo magsimula sa 3 minus 18 plus 2. Negative 18 plus 2, unlike signs kaya subtract. Negative 16. Magiging 3 minus 16 na. Which is negative 13 pa din. Kaya ang sagot ay negative 13. Nasa sa inyo na mga ka-review kung alin ang susundin nyo na solusyon. Pero ang advice ko, sundin nyo itong PEMDAS na may OR sa multiplication, division, at addition, subtraction. What is the sum of 2x plus 11 and negative 7x minus 7? A. 5x plus 4. B. 9x minus 18. C. Negative 9x plus 18. D. Negative 5x plus 4. E. Negative 5x minus 4. Addition ang gagawin natin kasi sum ang hinahanap sa problem. Sum of 2x plus 11. Tapos ito, ilagay natin dito sa ibaba. Negative 7x minus 7. Salamat sa mga ka-review na patuloy na sumusuporta sa mga social media accounts natin. Nabawasan ang followers natin. Balik na kayo. Sa mga nag-unfollow sa TikTok, Sorry na! Huwag ka na magalit! ituloy na natin ang pagsasagot. Pagkuha ng sum nitong positive 11 at negative 7, dahil unlike signs sila, mag-subtract tayo. 11 minus 7, 4. Ang magiging sign niya ay kung alin ang mas mataas. Dahil si 11 ang mas mataas, kaya positive sign. Ilagay natin dito. Dito naman tayo sa 2x at negative 7x. Dahil unlike signs din, mag-subtract din tayo. 2x less 7x, 5x. Ang magiging sign naman ay negative. Dahil mas mataas ang negative 7 kesa 2x. Kaya ang sagot natin ay D. Negative 5x plus 4. 1, 2, 4, 5, 10, 11. A. 9 and 10. B.
15 and 16, C. 22 and 23, D. 29 and 31, E. 40 and 41. Pag number series, lagi yang may pattern. May ilang pattern ako na nakikita dito. Dito sa 1 at 2, posible yan ay nag-add ng 1. At kaya naman, naging 4 ang 2 ay multiplied by 2. Tapos, add ulit ng 1, kaya naging 5. Multiplied ulit ng 2, kaya naging 10. Add ulit ng 1, kaya naging 11. Ang pattern dito ay add 1, multiplied 2, add 1, multiply 2, at add 1. Kaya ang 11 ay multiply sa 2 para malaman ang sagot dito. 11 multiplied by 2, 22. After ng multiply, mag-add ng 1. 22, add by 1, 23. Dito sa unang pattern na to, ang sagot ay 22 at 23. Sino sa inyo ang gumamit ng pareho na pattern na yan, mga ka-review? Bago ang susunod na pattern, please support ang social media accounts natin. Follow sa TikTok at sa Facebook. I-copy ko muna ito para sa isang pattern. Dito tayo sa 1 at 4. Kaya siya naging sayo. Kaya siya naging 4, nag-add ng 3. Ito namang 4 at 10, nag-add ng 6. Dito naman tayo sa piling niya. Dito naman tayo sa 2 at 5. Nag-add siya ng 3. Tapos 5 at 11, add by 6. Ano ang nakikita nyo? May gusto ba siya sa'yo? Ano ang nakikita nyo na pattern? Itong 3, 6, pwedeng kasunod nan ay 9. Kasi nag-a-add by 3. Pero pwede ning 12 ang kasunod. Dahil 3 multiplied by 2, magiging 6. At 6 multiplied by 2, magiging 12. Dito muna tayo sa 3, 6, 9. 10 add by 9, 19. Dito naman tayo, 3, 6, 9. 11 add by 9, 20. Sa pattern naman na yan, ang sagot ay 19 at 20. Please subscribe kayo sa YouTube. Click nyo na din ang bell button para updated kayo pag may bago tayong video. Dito naman tayo sa pattern na 3, 6, 12. I-copy ulit muna natin ito. Tapos ay 3, 6, 12. 10 add by 12, 22. At ito naman ay 11 add by 12, 23. Sa pattern na to, same lang siya ng sagot sa unang pattern na ginawa natin, 22 at 23. Ang magiging sagot natin mga ka-review ay depende sa choices na ibinigay. Dahil wala naman sa choices ang 19 at 20, ang magiging sagot natin ay itong 22 at 23. Kaya ang sagot natin ay C, 22 at 23. The sum of 3 consecutive numbers is 231. What is the largest number? A. 75, B. 76, C. 77, D. 78, E. 79. Dahil 3 numbers, let x para sa first number. X plus 1 naman sa second number. At x plus 2 para sa third number. Ang sum ng 3 numbers na yan ay 231. Ang magiging equation natin ay x plus 1 plus x plus 2 equals 231. Add natin ang like terms. Unahin natin itong mga x.
x plus x plus x. 3x plus 1 add by 2, 3 equals 231. So magiging 3x plus 3 equals 231. Ilipat natin itong 3 dito sa kabila. Dahil positive ito, pag nilipat magiging negative. 3x equals 231 minus 3. 231 minus 3, 228. 3x equals 228. Divide both sides by 3 para makuha ang value ng x. I-cancel natin itong 3. Ang matitira ay x equals 228 divided by 3, 76. Ang value nitong x ay 76. Si x plus 1, dahil 76 itong x, magiging 76 plus 1. 77. At ito ay 76 plus 2. 78. Largest number ang kailangan, which is itong 78. May isa pa tayong paraan para malaman natin ang sagot. Mabilis lang naman ang pangalawang solution. Divide lang natin ang 231 sa 3. 231 divided by 3. 7 dito. 7 multiplied by 3. 21. 23 minus 21. 2. Bring down itong 1. 7 ulit dito. 7 multiplied by 3. 21. 21 minus 21. 0 na. Itong nakuha na 77 ay magiging gitna na number. Dahil consecutive ang sabi sa problem, lagi niyong tatandaan na wala na kayong hahanap na katulad ko. Lagi niyong tatandaan na pag sinabi na consecutive, yan ay sunod-sunod. Kung ang 77 ay gitna, para maging consecutive, dito ay 76 at dito naman sa kabila ay 78. 76, 77, 78. Ang largest ay 78. Kaya ang sagot natin ay D, 78. Picture puzzle naman ang sasagutan natin ngayon, mga ka-review. Ito ang mga choices. A, 133. B, 109. C, 73. D, 112. E, 32. Meron dito na witches, 3 equals 45. 15 ang isang witch. 3 wands, 21. 7 ang isang wand. 3 brooms, 12. Yan yung sinasakyan ng witch kung di ako nagkakamali. Isang broom ay 4. Ano ang magiging sagot dito sa broom plus witch multiplied by wand? Kung ang isang broom ay 4 at isang witch ay 15, isang wand ay 7, ang magiging equation ay 4 plus 15 multiplied by 7. Ito ang dahilan kung bakit kanya iniwan. Ito ang dahilan kung bakit gumawa tayo ng video na ito. Dahil sa equation na yan, magagamit natin yung video natin regarding sa PEMDAS. Kung hindi natin gagamitin ang PEMDAS, ang gagawin natin ay 4 plus 15, 19. Multiplied by 7 is 133. Kung susundin natin ang PEMDAS, una ang multiplication, saka pa ang addition. 15 multiplied by 7, 105. Plus 4, 109. Sino ang mga sumagot ng 109? Tingin nyo tama ang sagot nyo? Ganun talaga. Minsan kala natin tama na tayo ng pinili sa buhay. Mali pala.
Bakit nga ba mali ang 109? Tingnan ulit natin itong broom plus witch multiplied by 1. May isang broom dito. Pero kung babalikan mo siya, wag na lang. Kung babalikan mo itong mga brooms, itong broom na ito ay 2. Ibig sabihin, kung 12 ang total, ay may 4 na brooms dito. Ang isang broom ay 3. Hindi 4 isa. Ito ay 3. Dito naman tayo sa witch. Ano ang mapapansin natin? Wala na siyang pagtingin sa'yo. Wala na siyang hawak na wand at broom. Itong 3 dito ay meron. Kung aalisin natin ang wand at broom sa kanya, isang wand ay 7 at isang broom ay 3. Magiging 5 na lang ang isang witch. Dahil 7 plus 3, 10. Tapos 15 minus 10, 5. Kaya ang witch dito ay 5. At lastly, itong wand. Ano naman ang meron dito sa wand? 2 wand ang meron dito. Kung ang isang wand ay 7, dito ay 2, magiging 14 ito. 3 plus 5 multiplied by 14 ang magiging equation. Follow ang PEMDAS, 5 multiplied by 14, 70. Then add 3 is 73. Kung hindi gagamitan ng PEMDAS, 3 plus 5, 8. Multiplied by 14 ay 112. Ang tamang pagsasolve ay gagamitan ng PEMDAS. Kaya ang sagot ay C, 73. If 8x plus 12 equals 24, what is the value of 24x plus 36? A, 4. B, 6. C, 8. D, 72. Pwede na tayong mag-wild guess dito. Kung titingnan natin ang mga choices, kapansin-pansin ang paglayo niya sa'yo. Kapansin-pansin ang paglayo ni letter D sa ibang choices. Kung medyo mahihirapan tayo sa pagsagot, i-wild guess natin si D72. Subukan na nating sagutan. I-simplify natin itong 8x plus 12 equals 24. Ilipat itong 12 dito sa kabila, 8x equals 24 minus 12. 24 minus 12, 12. 8x equals 12. Para makuha ang value ng x, divide natin both sides by 8. Cancel na ang 8 dito. X equals 12 over 8. Or reduce to lowest term, magiging 3 over 2. Substitute natin yan dito sa 24x plus 36. 24, tapos yung value ng x na 3 over 2 plus 36. 24 times 3, 72 over 2 plus 36. 72 over 2, 36. Plus 36 is 72. Tama ang hula natin na D72. Try natin kung pwedeng isubstitute itong hindi naka-lowest term na 12 over 8. 24, substitute natin itong 12 over 8 sa x. Plus 36, 24 multiplied by 12, 288. Over 8 plus 36. 288 divided by 8, 36. Plus 36 is 72 pa din. Kaya ang sagot natin ay D72. Cassie is 12 years older than Alice. 4 years from now, the sum of their ages is 32. How old is Cassie now? A, 6. B, 18. C, 22. D, 26. E,
30. Age problem tayo mga ka-review. Si Cassie ay 12 years older kay Alice. Ang missing ay age ni Alice. Maglagay tayo ng table para mas maunawaan natin. A for age ni Alice. Dahil 12 years older si Cassie, A plus 12. Ages nila yan ngayon. Ages now. Nabanggit dito, 4 years from now. Plus 4 tayo dito. Kung si Cassie ay A plus 12 now, magiging A plus 12 plus 4. Kasi 4 years from now. I-simplify na natin. 12 plus 4, 16. Magiging A plus 16 ang age ni Cassie. 4 years from now. At si Alice naman ay A plus 4. A plus A, 2A. 16 plus 4, 20. Ang total ng ages nila 4 years from now ay 32. Ang equation natin ay 2A plus 20 equals 32. Ilipat natin ang 20 sa kabila. Magiging negative. 2A equals 32 minus 20. 2A equals 32 minus 20, 12. Para makuha ang matamis niyang oo, para makuha ang value ng A, divide both sides by 2. Cancel, A na lang. 12 divided by 2 is 6. Ang value ng A ay 6, which is age ni Alice now. Ang hinahanap ay age ni Cassie now. Itong A plus 12. Kasi 12 years older siya kay Alice. By substituting, 6 plus 12 is 18. Kaya, ang sagot natin ay B, 18. Gamitin ulit natin yan problem. But this time, sa halip na 4 years from now, palitan natin ng 4 years ago. Ano ang sagot nyo? Please comment below. Hiramin natin ang table last video. Cassie now, A plus 12. Alice is A. Kung nung last video ay 4 years from now, ngayon ay 4 years ago. Kaya itong plus 4 ay papalitan natin ng minus 4. Kasi ago. Ibig sabihin, nakaraan, nakalipas. Nakalipas ay ibabalik natin. Palitan natin ito ng minus 4. Magiging A plus 8 para sa age ni Cassie. Para naman kay Alice, ito ay magiging A minus 4. A plus A, 2A. 8 minus 4 plus 4 equals sum ng ages nila 32. Yan na ang gagamitin para makuha ang sagot. 2A plus 4 equals 32. Ilipat ang 4 sa kabila. 2A equals 32 minus 4. 2A equals 32 minus 4, 28. Para sa value ng A, divide both sides by 2. Cancel. A equals 28 divided by 2, 14. Ang A ay 14, which is age ni Alice now. Para makuha ang age ni Cassie, add tayo ng 12 kasi 12 years older siya kay Alice. 14 plus 12 is 26. Kaya ang sagot naman natin dito ay D, 26. Lisa bought a shirt originally sold at 500 pesos
for only 400 pesos. What was the percent of decrease? A. 10%, B. 20%, C. 30%, D. 40%, E. 50%. Ang sasagutan natin ngayon ay galing ulit sa isang Facebook post. Nilagyan ko lang ng mga choices. Pwede kasi nating magamit ang mga choices sa pagkuha ng sagot gamit ang trial and error o ang tinatawag na TAE method. Pakita ko muna yung solution ko kung paano makukuha ang sagot. I-analyze natin ang problem. Nakabili daw si Lisa ng damit sa halagang 400 pesos na ang original price ay 500 pesos. Iles natin ang 400 sa 500. 500 minus 400 is 100. Tapos, yan na nakuha natin na 100 pesos, i-divide natin sa 500 pesos. 100 divided by 500 is 0.2. Dahil percentage ang hinahanap, sana all hinahanap. Multiply natin sa 100 ang 0.2 para makuha ang hinahanap na percentage. 100 multiplied by 0.2 is 20%. B. 20% ang sagot. Paano naman yung TAE method na sinasabi natin kanina? Tulad nung ginawa kanina, iles natin ang 400 sa 500. 500 less 400, 100. Hanapin natin sa choices pag nagmultiply sa 500 kung saan lalabas yung 100. Unahin natin ang 10%. Magiging 0.1. 500 multiplied by 0.1, 50. Mali, kasi ang hinahanap ay 100. Dito naman tayo sa 20% na magiging 0.2. 500 multiplied by 0.2 is 100. Kaya ang sagot natin ay B, 20%. Then divided by 2 multiplied by 5 minus 12 divided by 3 multiplied by 4 plus 1. A. 10. B. 1. C. Negative 1. D. 23. Ang video natin ngayon ay gagamitan natin ng PEMDAS. Ang PEMDAS ay Order of Operation. Unahin natin itong parenthesis. 10 divided by 2 multiplied by 5 minus itong nakaparenthesis, multiplication division from left to right. 12 divided by 3, 4 multiplied by 4 plus 1. 10 divided by 2 multiplied by 5 minus 4 multiplied by 4, 16 plus 1. Na-eliminate na natin ang parenthesis. Same order of operation tayo dito sa 10 divided by 2 multiplied by 5 minus 16 plus 1. 10 divided by 2, 5. Multiplied by 5 minus 16 plus 1. 5 multiplied by 5, 25. Minus 16 plus 1. Addition, subtraction naman tayo. From left to right din. 25 minus 16, 9. Plus 1 is 10. Kaya, ang sagot natin ay A, 10. 228 is to 25% of what number? A,
52, B. 57, C. 54, D. 812, E. 912. Isa-isahin natin. 228 is, pag sinabi na is, yan ay equal. 25% of what number? Yan yung missing. Lagay tayo ng multiplied by x para sa missing. Si 25% pwede na natin gawing 0.25. 228 equal 0.25 multiplied by x. Para maiwan ang jowa mong sakit sa ulo? Para maiwan ang x, divide both sides by 0.25. 0.25 dito. Dito naman ay 0.25 din. Cancelled na ito. X na lang dito. Dito naman ay mag-manual division tayo. 228 divided by 0.25. Gawin nating whole number si 0.25. Move tayo ng 2 beses. Magiging whole number na 25. Ganon din dito sa 228. Maglagay tayo ng 2 0. Dito ay 9. Dito pa lang ay pwede na nating isagot ang E. Kasi siya lang ang merong number 9 sa mga choices. Tuloy na natin. 9 multiplied by 25, 225. 228 minus 225, 3. Bring down 0. 30 divided by 25, 1. 25 dito. 30 minus 25, 5. Bring down 0 ulit. 50 divided by 25, 2. 50 dito. 50 minus 50, 0. 912 ang nakuha natin dito. Kaya ang sagot ay E. 912. 297,500 candidates took the exam. As a result, 86% of the examinees failed the exam. How many other candidates were successful on the test? A. 38,675. B. 41,650. C. 47,600. D. 53,500. E. 255,850. Nakakataba ng puso pag may ganitong message. Congrats ka-review Mau Intig Manuel for passing the Civil Service Exam last August 2024. Masaya ako at Earl's Review Channel ang nakatulong sa iyo para makapasa. Maraming salamat sa pagpili sa channel na ito. Mas lalo po tayong gaganahan gumawa ng content at videos para mas marami tayong matulungan. Kailangan ko din ng tulong nyo mga ka-review. Please share nyo ang Facebook, TikTok at YouTube natin. 2 solution ang pwede nating gamitin dito mga ka-review. Sa given problem, ang kailangang malaman ay kung ilan yung nakapasa sa exam. 297,500 ang examinees. Multiply natin 86% na hindi nakapasa. Gawin nating 0.86 para mas madali. 297,500 multiplied by 0.86, 255,850. Yan yung number ng mga hindi nakapasa. Iles natin yan sa total number of examinees para makuha ang number ng nakapasa. 297,500 less 255,850. 41,650. Ang sagot ay B. Sa number 2 tayo na solusyon.
Kung 86% ang hindi nakapasa, ibig sabihin 14% yung nakapasa. Kasi ang percentage ay by 100%. Ang pagmamahal mo dapat sa kanya. Pag sinabi na percentage by 100, less natin ang 86. 100% less 86%, 14%. Tulad kanina, gawin nating decimal ang 14%, then multiply sa total number of examinees. 297,500 multiplied by 0.14 is 41,650. Kaya, ang sagot natin ay B, 41,650. Mary Jane got 25% raise in her monthly salary. She is now earning 35,000 pesos. What was her salary before the raise? A, 25,000 pesos. B, 26,250 pesos. C, 27,800 pesos. D, 28,000 pesos. B, 26,250 pesos ba ang sagot nyo? Sa problem natin ngayon, pwede natin gamitan ng TAE method or yung trial and error. Multiply yung 25% kada choices. Tapos yung magiging sagot, i-add natin. Kung alin ang may sum na 35,000, yun ang sagot. Dito muna tayo sa A. 25,000 pesos multiplied by 25%, gawin nating 0.25. 25,000 pesos multiplied by 0.25, 6,250. I-add natin dito, 25,000 pesos plus 6,250 pesos, 31,250. Mali ang A. Sabi naman tayo, 26,250 pesos multiplied by 0.25, 6,562.50 pesos. Add natin, 26,250 plus 6,562.50, 32,812.50. Mali din. Dito naman sa C, 27,800 multiplied by 0.25, 6,950. Add 27,800, 34,750. Mali pa rin. Last is D. For sure, ito ang tamang tao para sa'yo. For sure, ito na ang tamang sagot. Kasi wala nang kasunod na pamimilian. 28,000 multiplied by 0.25, 7,000. Add natin itong 28,000, 35,000 pesos. Ito na yung monthly salary ni Mary Jane. Okay gamitin ang trial and error kung sa unang subok pa lang ay makukuha mo na agad ang sagot. Dito sa ginawa natin, nasa last yung tamang sagot. Ang daming naubos na oras. Kaya dapat alam natin kung paano isolve at i-analyze. Si Mary Jane daw ay tumaas ang sahod ng 25%. Kung may sahod na siya dati, yun ay 100%. Then tumaas ng 25%, magiging 125% ang sahod niya. Ngayon ay 35,000 pesos ang naging monthly sahod. Divide natin ang 125%, magiging 1.25. 35,000 divided by 1.25 is 28,000 pesos. Kaya, ang sagot natin ay D, 28,000 pesos. What is 45% of 600? A, 240. B, 250. C, 260.
D. 270. E. 280. Napapansin nyo mga ka-review, ilang sunod-sunod na videos ang regarding sa percentage. Yan ay para masanay tayo na makuha ang solutions at maging familiar dito. Kasi ang math problem ay parang crush mo. Kung hindi mo makuha, titigan mo na lang. Ang math problem ay hindi lang about memorizing the formulas. It's about familiarizing solutions. Pag nakakakita kayo ng percentage, i-convert na agad sa decimal. 600 multiplied by, convert 45% sa decimal, magiging 0.45. 600 multiplied by 0.45, 5 multiplied by 0 is 0. Dito ay 0 na rin. 5 multiplied by 6, 30. 0 multiplied by 4 is 0. Tapos, 0 na din dito. 6 multiplied by 4, 24. 0, 0, 0. 3 plus 4, 7. Then 2. Dahil 2 decimals ito, 2 decimals din tayo dito. Matitira na lang ay 270. Kaya ang sagot natin ay D. 270. The school tuition fee goes up from 40,000 pesos to 62,000 pesos. What is the percentage increase? A. 40%, B. 45%, C. 50%, D. 55%, E. 60%. Kunin natin ang difference ng 62,000 at 40,000. 62,000 minus 40,000, 22,000. Then, divide ang 22,000 sa 40,000. Cancel na itong mga zero para mas madali. 22 divide 40. Dahil mas mataas ang 40 sa 22, add tayo ng 0. Dito ay maglalagay tayo ng point. 220 divided by 40, 5. 5 multiplied by 40, 200. 220 less 200, 20. Add 0 dito. Tapos mag-add din tayo dito. 200 divided by 40, 5. 5 multiplied by 40, 200. 200 less by 200, 0. 0.55 ang naging sagot natin. Para maging percentage, multiplied by 100. 0.55 multiplied by 100 is 55%. Ang sagot ay D, 55%. Add the following numbers. 315.723 plus 54.1921. A. 36.99151. B. 3699.151. C. 369.9151. D. 3.699151. E. 36991.51. Basic math ang sasagutan natin. Kailangan nating balikan ang nakaraang pagmamahalan.
Kailangan nating balikan ang basic math. Makakatulong ito para makasagot sa mahihirap na problems. Para mabilis at hindi maubos ang oras sa pagsusolve, pag may decimal ang ia-add, ang technique ay tingnan natin kung ilan yung mas madami na digits after decimal. Itong 54.1921. Ilan ang digits after decimal? 4. Tingnan naman natin sa choices kung alin ang may 4 na digits after decimal. Itong C, 369.9151. Yan ang tamang sagot. Isolve na din natin para just in case lahat ng choices ay may 4 digits after decimal, masasagutan pa din natin. Ang pag-a-add ng numbers na may decimal, kailangan lang nating pagtapatin ang decimal. 315.723, tapos itong 54.1921, itapat natin ang decimal dito. 54.1921. Lagyan na agad natin ng decimal dito. Proceed na tayo sa pag-a-add. 1 dito, 3 plus 2, 5. 2 plus 9, 11. 1, carry 1 dito. 7 plus 1, 8. Plus 1, 9. 5 plus 4, 9. 1 plus 5, 6. Then, 3 dito. Ang sagot ay C, 369.9151. 3, 6, 12, 5, 15, 45, 7, 28, 112, 45, A, 9 and 220, B, 9 and 225, C, 8 and 225, D, 7 and 230, E, 6 and 215. Alam naman natin mga ka-review, sa bawat number series ay meron din siyang pagtingin sa'yo. Bawat number series ay meron niyang sinusunod na pattern. Kung mapapansin ninyo, ang choices na A at B parehong may 9. Tapos B at C parehong may 225. Pag hindi natin makuha ang pattern, sa tatlong yan na lang tayo pipili ng sagot. Meron tayong 33.33% na makatama ng sagot, kesa sa 5 choices na 20% lang. Dapat matutunan din natin ang mag-eliminate sa choices. Isang technique din yan para malaki ang chance na makatama ng sagot. Sa number series ngayon, kung mapapansin natin, itong 3, 5, 7, nag-a-add ng 2. Mag-add tayo dito sa 7 ng 2. Magiging 9. Sa tatlong choices na nakita natin, A at B ang merong 9. Dalawa na lang ang pamimilian natin. Meron na tayong 50% na makatama sa sagot. Mataas na ang chances natin. Dito tayo sa 3 at 6. Multiply ng 2. 6 at 12, multiply din ng 2. 5 at 15, multiplied by 3. 15 at 45, multiplied by 3. 2 at 3, for sure, ito ay 4. At dito ay 5. Sa exam, pwede nyo nang i-skip ito para hindi sayang sa oras. Sa ngayon, ituloy natin. 7 at 28 multiplied by 4. 28 at 112 multiplied by 4. 9 at 45 multiplied by 5. Para makuha ang sagot dito,
45 multiplied natin sa 5, which is 225. Ang sagot ay B, 9 and 225. 105 is 3/4 of what number? A, 140, B, 120, C, 100, D, 80, E, 60. Mga important words na lagi dapat tandaan. Kapag sinabi na is, ayan ay equal. At ang of naman ay multiply. Gawa na natin ng equation. 105 equal 3/4 of itong number na missing, lagyan natin ng variable na n. Yan na ang equation na gagamitin natin sa pagkuha ng matamis niyang oo. Yan ang gagamitin natin sa pagkuha ng sagot. 105 equals 3/4 times n. Para mas madaling masagutan, itong 3/4 convert to decimal, which is 0.75. 105 equals 0.75 multiplied by n. Divide natin ito by 0.75. At ito din, 0.75. Cancelled. Matitira na lang ay n. 105 divided by 0.75. Gawin nating whole number ang 0.75. 0.75 magiging 75. Dahil nag-move ng dalawa dito, add tayo ng dalawang 0 dito. 1 dito. 1 multiplied by 75, 75. 105 less 75, 30. Bring down 0. 300 divided by 75, 4. 4 multiplied by 75, 300. 300 less 300, 0. Bring down 0 ulit. Dahil 0 na ito, 0 na din tayo dito. Ang sagot ay A, 140. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, blank. A, 40, B, 45, C, 50, D, 55, E, 60. Very basic ang number series for today's video mga ka-review. Unang tingin pa lang, alam mo na she's the one. Hey! Unang tingin pa lang, alam mo na agad kung ano ang sagot. No need to compute. Meron tayong iba't ibang number series or number sequence. Ang ilan dito ay arithmetic sequence, geometric sequence, odd number sequence, even number sequence, at iba pa. Anong number series or sequence sa tingin nyo ang sasagutan natin ngayon? Kung arithmetic ang sagot nyo, tama kayo mga ka-review. Arithmetic sequence ay same number added each time. Dito sa number series na to, nag-a-add ng 5. 5 plus 5, 10. 10 plus 5, 15. 15 plus 5, 20. 20 plus 5, 25. 25 plus 5, 30. 30 plus 5, 35. At 35 plus 5 is 40. Kaya ang sagot ay A, 40. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. A, 128.
B. 256, C. 512, D. 1024, E. 2045. Kung sa last video ay arithmetic sequence, for today's video naman ay geometric sequence. Kung ang arithmetic ay same number added each time, ang geometric naman ay multiplied by same number each time. Ang number na imumultiply ay 2. Kaya for sure, tama lahat ang mga sagot nyo. 2 times 2, 4. 4 times 2, 8. 8 times 2, 16. 16 times 2, 32. 32 times 2, 64. 64 times 2, 128. 128 times 2 is 256. Kaya ang sagot natin ay B, 256. Basketball shirt is on sale at price of 3,000 pesos. If the discount is 25%, what is the original price of the basketball shirt? A. 3,000, B. 3,500, C. 4,000, D. 4,500, E. 5,000. Gumamit tayo ng trial and error. Itong 25% magiging 0.25. Tapos multiply natin isa-isa sa choices. Then i-less natin ang sagot. Kung saang magiging sagot ay 3,000 pesos, yun ang tamang sagot. Huwag na natin gamitin ang A3000 kasi mas bababa ang magiging sagot pag multiply sa 0.25. Dito na tayo sa B, 3,500. 3,500 multiplied by 0.25, 875. Then i-less natin. 3,500 less 875, 2,625. Mali ang 3,500. C, 4,000 naman. 4,000 multiplied by 0.25, 1,000. 4,000 less 1,000, 3,000. Ito na ang hinahanap natin na tamang tao para sa'yo. Ito na ang hinahanap natin, 3,000. Kaya, C, 4,000 ang sagot. Try pa tayo ng ibang way para makuha ang sagot. Kung i-analyze natin mga ka-review, itong sale price na 3,000 ay 75% ng original price. Bakit kanyo? Dahil 25% ang discount price, 100% less 25%, 75%. Itong 75% gawin nating 0.75. Then, divide dito sa sale price na 3,000 pesos. 3,000 divided by 0.75 is 4,000. Kaya, ang sagot ay C, 4,000. If the ratio of pens to pencils is 3:2, if there are 18 pens, how many pencils are there? A, 3, B, 6, C, 9, D, 12, E, 18. Shoutout lang ulit sa mga ka-review natin sa TikTok, sa Facebook, at sa YouTube. Tiwala lang mga ka-review, makakapasa kayo sa exam.
Sa mga sinasagutan natin mga ka-review, kung meron kayong ibang solutions, please comment nyo. Baka mas madalian ang iba nating ka-review compare sa solution na ginagawa ko. Welcome po lahat kayo na mag-comment ka-review. Ang ratio ng pens at pencils ay 3:2. Merong 18 pens. Lagay natin dito. 18 is to x for the value of pencils. Sa ratio and proportion, itong dalawa ay i-multiply natin. At itong dalawa din ay multiply. 3 multiplied by x, 3x is to 18. Multiplied by 2, 36. Divide by 3 both sides. Cancel na si 3. Matitira ay x. 36 divided by 3 is 12. Kaya ang sagot ay D, 12. 3 multiplied by 3 minus 3 divided by 3 plus 3. A, 4. B, 5. C, 8. D, 10. E, 11. Sa problem ngayon, ginamitan natin ng PEMDAS. Dahil wala namang parenthesis at exponent, MDAS. Multiplication, division, from left to right, at addition, subtraction, from left to right. Multiplication muna. 3 multiplied by 3, 9. Division naman. 3 divided by 3, 1. Dahil subtraction tayo dito, kaya subtraction din ang ilalagay natin dito. Then itong plus 3. Addition, subtraction from left to right naman. 9 minus 1, 8. Plus 3, 8 plus 3 is 11. Kaya ang sagot ay E, 11. 9 plus 1 plus 9 plus 1 multiplied by 0 plus 1. A, 20. B, 0. C, 10. D, 1. E, 5. MDAS ulit ang gagamitin natin sa pagsosolve. Unahin natin itong multiplication. 1 multiplied by 0, 0. Magiging 9 plus 1 plus 9 plus 0 plus 1. Addition na tayo. 9 plus 1, 10. Plus 9, 19. Plus 0, 19 pa din. Plus 1 is 20. Kaya ang sagot na nakuha ay A, 20. 54 divided by 3 multiplied by 3 plus 7. A, 10. B, 11. C, 12. D, 13. E, 14. Hindi na lang MDAS ang gagamitin natin ngayon mga ka-review. Dahil dito sa parenthesis. PEMDAS ang gagamitin natin ngayon. Una, itong nasa loob ng parenthesis. 3 multiplied by 3, 9. Magiging 54 divided by 9 plus 7. Dahil wala namang exponent, kaya division na tayo.
54 divided by 9, 6, then plus 7. 6 plus 7 is 13. Kaya ang nakuhang sagot ay D, 13. 123 minus negative 48. A, 75. B, 100. C, 130. D, 171. E, 221. Sa problem ngayon, back to basic tayo. Sa math, pag unlike signs, negative. Pag like signs, positive. Kaya itong negative, then itong negative 48, magiging positive 48. 123 plus 48. Basic, di ba? 123 plus 48 is 171. Kaya ang sagot ay D, 171. 11,351 students successfully passed PSHS National Competitive Examination. Only 5,544 students were able to enroll due to lack of slots. What percent of the students were able to enroll? A, 51.16%. B, 51%. C, 48.84%. D, 49%. E, 50%. Percentage problem naman tayo. Madami na din tayong videos regarding percentage. Kaya sa mga nakasubaybay sa channel natin, easy na lang sagutan yan. Gagawin natin, itong number of students enrolled, divide itong total number of students. 5,544 divided by 11,351.4884. At dahil percentage multiplied sa 100. 0.4884 multiplied by 100 is 48.84. Kaya ang sagot ay C, 48.84%. Kung last video, percent ng students na naka-enroll ang kinuha natin, same problem, pero this time, percent ng students na hindi naka-enroll ang kukuhanin natin. Pwede natin gamitin ang solution last video. Ang nakuha na sagot ay 48.84% para sa mga students na naka-enroll. Ngayon naman ay yung mga students na hindi naka-enroll. Dahil percentage, yan ay by 100%. Iles lang natin itong 48.84% na naka-enroll para makuha ang mga hindi naka-enroll. 100% less 48.84, 51.16% ang sagot. May isa pa na pwedeng solusyon para makuha ang percent ng hindi mga naka-enroll. Kunin lang natin kung ilan yung number of students na hindi naka-enroll. Total number of students ay 11,351 less 5,544 na naka-enroll. 11,351 minus 5,544, 5,807. Yan yung number of students na hindi naka-enroll. I-divide lang natin sa total number of students. 5,807 divided by
11,351, 0.5116. Multiply by 100 para makuha ang percentage. 0.5116 multiplied by 100 is 51.16%. Kaya ang sagot ay A, 51.16%. Subscribe for more.